Ika-73 kabanata. Pinasabog ang kanyang sarili ng kumain ng key point exploding pill na mabilis na naglagay ng bilog na barrier ang leader ng Jaegal na si Jinson. Lumaki ang mata nang may nakita ito na isang kaperasong papel na mabilis niyang kinuha. Mabilis na sumugod si Yomujin na sinuntok ang malaking bato na sinasabi na sino daw ang nagtatago dyan. Ito daw ay lumabas na. Mabilis na pumatong sa sanga na sinasabi na pag-atake sa isang tao bago kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi pa nito na gaano daw kabastos ang disipulo ng beggar sect. Ito pala ay si Nambung Seon, ang pangalawang anak ng Nambung family. Nagtataka at nagulat si Jaegalmi nang makita niya si Nambung Seon. Nakatingin ito sa kanila na sinasabi ni Jaegalmi sa kanyang isip na Nambung Seon na tinatawag din sa pangalan na Fire Dragon Blade Master na nagmula sa Nambung family. Lumipat na ang eksena kung saan makikita ang palasyo ng mga Jaegal. Kung saan ay nag-uusap na ang apat na sinasabi ng leader ng Jaegal na si Jinseon na ganoon daw ba. Hindi daw niya inaasahan na ang mga anak ng pamilya Nambung mismo ang gagawa ng aksyon. Malakas na tumawa si Nambung Seon na sinasabi na siya rin daw ay hindi inaasahan na ang kanyang bunsong kapatid ay may mga mabuting kaibigan. Mag-isip na mag-aalala sila sa isang bagay na kinasasangkutan ng demonyong kulto kung saan maaaring kailanganin nilang ilagay ang kanilang buhay sa linya. Nagsalita na sinabi ni Jaegalmi na sinasabi na dahil daw siya ay gumawa na ng pagkilos, ibig sabihin din ba nun ay si Senior Hui ay ganun din? Tumugon na sinabi ni Nambung Seon na tama daw yan. Sa tingin daw niya napunta si Little Hui sa pulubi na sekta. At pumunta daw siya dito para hanapin ang kadalubhasaan ng Jaegal family. Ngunit sa kabutihang palad daw ay mukhang kahit ang pamilyang Jaegal ay hindi alam ang nangyayari kaya naman ay babalik na lang siya sa susunod. Napatingin ang leader ng Jaegal na si Jinseon kay Nambung Seon nang marinig niya ang sinasabi nito. Pumikit at sinabi ng leader ng Jaegal na si Jinseon na demonic technique of Chaos. Nagtataka at napalingon sa kanyang narinig si Nambung Seon. Sinabi pa ng leader ng Jaegal na sinabi na ang mga taong kumonsumo ng key point exploding point pill ay mawawalan ng malay at lumaban hanggang sa mamatay. Ngunit ang lalaki kanina ay nakapagpanatili ng kanyang kamalayan. Mabilis niyang inilabas ang kaperasong papel na may nakasulat na demonic technique of Chaos. Sinasabi pa niya na sa kanila na ito daw ay nakuha niya sa taong iyon sa kanyang damit. Nakapikit na sinabi pa ng leader ng Jaegal na hindi daw siya sigurado, ngunit sa tingin daw niya ito ay maaaring may kaugnayan sa key point exploding pill. Tinanong niya si Elder Hong na ikinagulat nito na kung may alam daw ba siya tungkol sa bagay na ito. Makikita ang apat na nakaupo sa bangko at tumugon si Elder Hong na demonic technique of Chaos daw pala. Hindi pa daw niya narinig ang tungkol dito. Sinabi pa niya na pero may isang tao na nakakaalam tungkol dito. Nagulat si Nambung Seon nang marinig niya ito. Na tinatanong na kung sino daw ito. Kuminang ang mga mata ni Elder Hong na sinabi niya na ang nakakaalam daw nito ay ang Lower District Sex Ash Tree. Sigurado daw siya na alam niya ito. Lumipat ang eksena kung saan bilog ang buwan at sa looban ng palasyong ito ay makikita si Olive o si Ash Tree. Sinasabi nito na tinatanong ang isang tao na kung nakuha daw niya. Ito pala ay ang nagpapanggap na Gui Myeondok na sinasabi nito na pagkatapos niyang marinig na ang key point exploding pill ay nagmula sa demonic cult. Siya ay nagngangalit. Pinatulog ko siya na may gamot sa ngayon. Makikita si Nambung Mae na nakahiga sa kama na sinasabi pa ng Peking Gui Myeondok na ang katawan daw nito ay wala sa kondisyon. Sinabi ni Olive na hindi ba dapat pinipigilan mo siya ng konti. Sumagot ang Peking Gui Myeondok na ang batang iyan, sa tingin niya ay namatay ang kanyang kapatid dahil siya ay mahina. Ang kanyang mga mata ay parang sa mga miyembro ng Black Flower League noon. Lumingon si Olive na tinitingnan ang Peking Gui Myeondok na sinasabi na kaya daw naman dinala niya ito dito. Siya daw ay hindi ito matanggihan sa kung anong dahilan. Sinabi pa niya na parang pinagmamasdan ko ang sarili ko bago ko nakilala si Captain. Lumipat ang kwento kung saan na naginip si Nambung Mae na nasa madilim na lugar at tinatanong niya na kung ano daw ito. Biglang lumiwanag at nagulat nang makita niya ang kanyang kuya na nakatalikod. Masayang tumatakbo papalapit si Nambung Mae na tumutulo pa ang luha na sinasabi na buhay daw ang kanyang kuya. Malapit na si Nambung Mae sa kanyang kuya at ito ay humarap at sinasabi na bakit daw niya siya hinayaang mamatay. Na ikinagulat ni Nambung Mae at nagtataka.
Sinabi pa sa kanya na ibalik mo sa akin ang nasa kamay mo. Lumaki ang mga mata ni Nambung Mae at sinasabi na ano daw ang sinasabi nito. Napasigaw siya nang makita niya ang isang putol na kamay na hawak niya. Si Nambung Mae ay napaupo habang tinitingnan ang putol na kamay na may dalawang anino sa kanyang harapan. Makikita ang kanyang kuya na sumisigaw hawak ang kanyang putol na braso habang nakatingin sa kanya ang dalawang kambal na taga-demonic cult. Galit na sumigaw si Nambung Mae. At ito ay biglang nagising na hingal na hingal. Lumapit sa bintana at ito ay binuksan pagkatapos ay tumingin sa malayo na sinasabi na Big Brother. Galit na nakatitig na sinasabi pa niya na ipaghihiganti daw niya ito, kahit ano ang kapalit. Lumipat ang eksena sa pagamutan ng Murim Alliance. Hawak ang isang karayom na sinasabi ng doktor na ano daw ito. Hindi pa ako nakakita ng ganoong katawan sa buong buhay ko na nagtatrabaho bilang isang manggagamot. Lahat ng iyong meridian at key acupoints ay nasugatan. Hawak ang kamay ni Master Gui Myeondok na sinasabi pa ng doktor na hindi ko rin alam kung paano ipaliwanag ito. Para bang ang iyong inner key ay rumarampa sa loob ng iyong key center. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na sanay na ako dito. Alam na alam ko na ang kalagayan ng aking katawan. Sinabi pa sa doktor ni Master Gui Myeondok na hindi mo na ako kailangan pang alagaan. Sinabi sa kanya ng doktor na ngunit inutusan ako ng pinuno ng alyansa na bantayan ka. Sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na ipapaliwanag ko sa kanya para makaalis ka na. Yumuko ang doktor na tinitingnan ni Master Gui Myeondok na sinabi ng doktor na kung gayon daw ay sedye. At nang makaalis na ang doktor ay kumuha ng isang papel kung saan siya ay umubo ng paulit-ulit hanggang ang inlalabas niya ay dugo na. Mabilis na inalis ang papel sa kanyang bibig na sinasabi niya sa kanyang sarili na ang aking key center ay nawawalan na ng kontrol. Makikita ang tiyan ni Master Gui Myeondok at ang enerhiya niya sa tiyan na sinasabi pa niya sa kanyang isip na bahagya ko itong tinitiis, tatulong ng origin reversal technique. Ngunit ang katawan ko ay hindi na yon kinakaya. 1 taon mula ngayon. O marahil ilang buwan na lang. Kinuha ang mga papel sa kanyang ilalim ng unan. Habang binabasa ay sinasabi niya sa kanyang sarili na wala na daw siyang oras. Ayon sa impormasyong natanggap ko mula sa Black Osmanthus, hindi lang key point exploding pill ang nakakabahala sa Murim. Makikita ang aklat ng demonic technique of Chaos. Sinabi pa sa isip ni Master Gui Myeondok na kung ang key point exploding pill ay kapalit ng premier elixirs, ang demonic technique ng Chaos ay ang kapalit ng secret technique. At ito ay kumalat na sa Murim. Naiisip ang sinabi sa kanya ni Olive na naniniwala ako na ang demonic technique ng Chaos at ang key point exploding pill ay dalawang panig ng parehong barya. Alam mo naman na ang mga taong kumonsumo ng key point exploding pill ay nawalan ng kamalayan. Ngunit ito ay isang kumpirmadong ulat na ang mga taong natuto ng demonyong pamamaraan ng kaguluhan ay may kamalayan. Sinabi ni Master Gui Myeondok na kahit na ang mga taong may mahinang panloob na ki ay maaaring maging malakas sa tulong nito. Kaya, kung mayroon nito ang isang martial master, sila ay inaasahang ganap na kontrolin ang key point exploding pills na enerhiya. Hawak ang isang sulat na sinasabi pa niya sa kanyang isip na isang pamamaraan na maaaring kontrolin ang gayong enerhiya. Huwag mong sabihin sa akin. At hindi na naituloy ang sinasabi niya na nakaupo na lang siya sa kama. Naglabas ng enerhiya at sinabi niya na kailangan kong makita ito ng aking sarili. Ang doktor ay may dalang gamot at sinasabi niya sa kanyang sarili na bagamat hindi ko ito magamot, naghanda ako ng gamot para sa hindi na ituloy ang pagsasalita nang makita niya na wala si Master Gui Myeondok at nagulat ito nang makita niya ang isang sulat. Lumapit at mabilis na binasa ang sulat na ang nakasulat dito ay may nangyari, aalis ako saglit. Pakisabi sa pinuno ng alyansa na ako ay ginagamot mo. Pinagpawisan ng doktor na sinasabi nito na ito daw ba ay isang blackmail letter. At isinulat pa daw ito sa pamamagitan ng dugo. At dito na po nagtatapos ang ika-73 kabanata.